Mga ka-sports, alam nyo ba na may isang African team na gumawa ng kasaysayan sa Olympics? Hindi ito USA, hindi ito European powerhouse. Ito ay ang Nigeria Women's National Basketball Team na kilala bilang The Tigress. Sa 2024 Paris Olympics, sila ang kanunang African basketball team, lalaki man o babae, na umabot sa Olympic quarterfinals. Isang napakaling milestone ito para sa basketball ng Africa. Pero sino nga ba ang babaeng bumuo sa makasisayang roster na ito? At bakit sila ang napakalakas sa international basketball? Sa video na ito, kilalanin natin ang kumpletong roster ng Nigeria The Tigress, ang kanilang mga star players at kung bakit sila ang naging isa sa pinaka-dominant na national teams sa Africa. At pagkatapos nito mga sports, pag-uusapan din natin ang pinakahihintay na ng debut ng isang higanting import sa PBA na si Bol Bol. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan na follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang makasisayang roster ng Nigeria The Tigress. Dito naman tayo sa head coach. Ang kuponang ito ay pinamunuan ni Coach Rena Wakama. Siya ang gumawa ng kasaysayan bilang unang babaeng head coach na nagdala ng isang team sa Olympic quarterfinals. Sa ilalim ng kanyang sistema, naging napakadisiplinado ng depensa ng Nigeria habang mabilis naman ang kanilang transition offense. Ito ang dahilan kung bakit nakipagsabayan sila sa mga powerhouse team sa mundo. Sa mga guards, Promise Amukamara na may taas na 5'9". Isa sa mga veteranong guard ng Nigeria ang player na ito. Naglaro siya sa Arizona State University sa NCAA at kilala siya sa kanyang bilis at defensive intensity. Isa siyang floor general na kayang mag-control ng tempo ng laro. Sa kasalukuyan, naglaro siya sa professional league sa Europa kung saan lalo pang nahasa ang kanyang experience sa international competition. Sumunod si Izin Kalu na may taas na 5'8". Kung may engine ang The Tigress, iyon po ang player na ito. Ipinanganak siya sa New Jersey, USA, ngunit piniling ipaglaban ng Nigeria sa international stage. Noong 2019 Women's Afrobasket, siya ang naging MVP matapos pangunahan ang Nigeria sa championship. Kilalang kilala si Kalu sa kanyang explosive scoring, clutch shooting at kakayahang magbago ng momentum ng laro. Sumunod si Sarah Ogoki na may taas na 5'9". Isa naman sa mga pinakamitiran ng manlalaro sa Nigeria ang player na ito. Maraming taon na siyang bahagi ng national team at tumulong sa Nigeria na manalo ng maraming Afrobasket titles. Bukod sa kanyang scoring, napakalaga ng kanyang leadership at experience lalo na po sa mga batang manlalaro sa kanilang koponan. Sumunod si Ifunaya Okuro na may taas na 6-footer. Isa pang versatile guard ang player na ito. Nagsimula siyang maglaro sa MFM Queen sa Nigeria bago nagpatuloy sa professional league sa Iceland. Kahit guard siya, malaki ang naitutulong niya sa rebounding at defensive versatility na napakahalaga sa modern basketball. So dito naman tayo sa mga forwards. Unang-una dyan si Elizabeth Balogun na may taas na 6'1". Isa sa pinaka-talented na wing players ng Nigeria ang player na ito. Naglaro po siya sa Duke University at Georgia Tech sa NCAA. Isa siyang two-way player, kayang tumira sa labas habang mahusay din ang depensa sa loob. Ang ganitong klase ng versatility ang dahilan kung bakit siya ang napakahirap bantayan. Sumunod si Nicole Inabusi na may taas na 6'1". Ang player na ito ay nag-aral sa University of Delaware kung saan siya ay naging Conference Player of the Year. Kilala siya sa kanyang agresibong laro sa ilalim ng ring, lalo na sa rebounding at inside scoring. Isa siya sa mga pangunahing interior presence ng Nigeria. Sumunod si Ami Okonkwo na may taas na 6'2". Isa sa pinakamapanganib na scorer ng Nigeria ang player na ito. Noong 2023 Women's Afrobasket, siya ang itinanghal na MVP matapos manguna sa opensa ng kupunan. Para sa isang 6'2" forward, napakahusay niyang tumira ng 3 points kaya nagiging malaking problema siya para sa depensa ng kalaban. Sumunod si Murjanato Musa na may taas na 6'2". Kung pag-uusapan ng hustle at rebounding, hindi maaaring kalimutan ang player na ito. Siya ay kilala bilang double-double machine dahil madalas siyang makakuha ng double-digit points at rebounds sa isang laro. Napakalaki ng kanyang contribution sa offensive rebounds at second chance point. So dito naman tayo sa mga center. Unang-una dyan mga ka-sports, si Blessing Ejiofor na may taas na 6'5". Ang pinakamataas na player sa roster na ito. Naglaro siya sa West Virginia University sa NCAA
Ang kanyang pangunahing papel ay maging rim protector o tagabantay ng basket laban sa drives ng kalaban. Next, si Rita Igbokwe na may taas na 6'4". Ang player naman ito ay naglaro sa Ole Miss sa NCAA. Isa siyang defensive specialist na kilala sa kanyang shot blocking at athleticism. Napakalaga ng kanyang presensya sa paint para hadlangan ang mga kalabang big players. Next is si Palas Kunayi Akapana na may taas na 6'2". Bagamat hindi siya ang pinakamatangkad, ang player na ito ay isa sa pinakamalakas na rebounder sa Europa. Naglaro siya sa Northwestern University bago naging professional players sa Europe. Ang kanyang lakas at hustle ang dahilan kung bakit madalas siyang manalo sa rebound battles. And lastly, si Victoria Macaulay na may taas na 6'4" at isa sa pinaka-experienced centers ng team ang player na ito. Nagkaroon siya ng karanasan sa WNBA kasama ang Chicago Sky. Bukod sa kanyang inside scoring, mayroon din siyang mid-range jumper na nagbibigay ng dagdag sa dimensions o opensa ng Nigeria. So dito naman tayo mga sports sa Ball Ball PBA debut update. Samantala mga sports, habang pinag-uusapan natin ang international basketball, may isa pang malaking balita sa PBA. Ito ay ang pinakahihintay na debut ng higanting import na si Ball Ball sa PBA. Magsisimula na po ang PBA Commissioner's Cup this day, pero hindi pa agad makikita si Ball Ball sa unang laro ng TNT. Ang unang game ng TNT ay nakaschedule pa this coming March 20, kaya mahigit isang linggo pa ang hihintayin ng fans bago natin makita ang debut ng isang pinaka-high profile import na dumating sa PBA. So TNT versus Rain or Shine. Ang unang mga kalaban ng TNT, ang Rain or Shine Elasto Painters ni Coach Yeng Gao. Matatandaan natin sinabi ni Coach Yeng na parang unfair daw ang pagkuha kay Ball Ball dahil napakahirap daw bantayan nito. Sa kanyang tangkad, haba ng braso at mobility, para raw siyang cheat code sa PBA. Pero kilala si Coach Yeng sa kanyang physical defensive system. Kaya Jack nasusubukan nilang pahirapan si Ball Ball. Isa sa mga maring sumubok ng kanyang physicality ay ang veteranong enforcer na si Cebu Belga. So mga ka-sports, despite sa taas ni Ball Ball, may injury concern din siya. Isa dapat bantayan ng TNT ay ang injury history ni Ball Ball. Simula pa noong college hanggang sa NBA, nagkaroon na siya ng foot injury. Kung bibigyan siya ng heavy minutes, halimbawa 35 hanggang 40 minutes kada laro, at siya pa ang magiging main offensive option, nako, maaaring magkaroon ng risk para sa kanyang katawan. Kaya ngayon mga ka-sports, siguradong pinag-aandaanan ng TNT ang strength and conditioning program ni Ball Ball para masiguradong nasa best condition siya sa kanyang debut. So ngayon mga sports, dalawang malaking kwento ang ating pinag-usapan ngayon. Ang makasisayang Nigeria D Tigres Roosters Olympics at ang pinakahihintay na debut ni Ball Ball sa PBA. Ngayon gusto kong marinig ang iyong opinion. Sa tingin ninyo, gaano kalayo kaya ang mararating ng Nigeria sa susunod na Olympics? At ano kaya ang magiging stats ni Ball Ball sa kanyang unang PBA game laban sa Rain or Shine? Comment lang kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. At kung mahilig kayo sa basketball stories, gilas updates at international basketball content, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo.